Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ako po si Brother Ray Sosito ng CRC Calamba Daughter Church at narito po tayo sa programang Tinapay mula sa Langit, ang ating pang-araw-araw na debosyon sa salita ng Diyos. Ngunit bago po tayo magpatuloy, samahan niyo po ako muna sa maikling panalangin. Aming Ama sa Langit, mapagpalat dakila, salamat po sa umagang ito na muli mong paggising sa amin at salamat din po sa opportunity na muli ako makapag-share ng iyong mga salita. Tulungan mo po kami maunawaan ang iyong mga salita at may apply namin sa aming buhay. Ito po ang aming samot dalangin sa matamit na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ngayon na po ay basahin natin ang Numbers chapter 16 verse 22 na may pamagat na the intercession of Moses and Aaron and the rebels. But Moses and Aaron fell down and cried out, O God, the God who gives breath and all living things, will be angry with the entire assembly when only one man sin. Kung ating babalikan ang mga naunang talata dito sa chapter 16 ng Numbers, nakita natin ang naghihimagsik nga laban kina Moses at Aaron si Korah mula sa lipin ni Levi, Datan at Abiram, mula naman sa lipin ni Robin kasama ang 215 katao na pawang kilala sa bayan at pinuno ng kapulungan. Matinding akusasyon ang kanilang narinig laban sa kanila na halos ikagalit din ni Moses dahil nga sa akusasyon sa kanila, may pinapagawa sa kanila si Moses upang malaman kung sino talaga ang nakalaan kay Yahweh. Dahil alam ni Yahweh na talagang matigas ang ulo ng mga Israelita at ayaw sumunod kay Moses, binalak ni Yahweh na lipulin ang buong kongregasyon. At dito sa verse 22, nakita nating muling nagpatira pa si Moses at Aaron kay Yahweh. Nagpakumbaba sila para sa buong kongregasyon. Hiniling nila na huwag parusahan ang lahat dahil sa kasalanan ng isa. Kahit na masasakit na salita ang kanilang narinig laban sa kanila, pinatunayan pa rin na may malasakit at pagmamahal sila sa kanilang mga kababayan. Pinatunayan nila na sila'y faithful shepherd ng Israel, na ang mga Israelita at pinagkatiwala sa kanila ni Yahweh at kahit pasaway ay di nila pwedeng pabayaan. Kailangang samahan nila hanggang makarating sa Promised Land. Isang mabuting bagay ang ginawa nila. Isang magandang halimbawa ang kanilang pinakita sa ating mananampalataya. Matindi ang kanilang pagmamahal sa kanilang mga kababayan. At ganyan din ang gusto ng Diyos gawin natin sa mga prosecutor natin. Kahit na tayo ay nakakarinig sa kanila ng masasakit na salita, patuloy natin silang panalangin dahil baka yun ang kaparaanan ni Lord upang sila'y makakilala sa Kanya. Binigyan din dito ang kahalagahan ng panalangin. Marahil kung hindi na magitan si Moses at Aaron, nawasak na ang buong kongregasyon. Kaya napakahalaga ng panalangin. Bilang ating konklusyon, ipinararating lamang sa atin na mahalaga ang panalangin. Huwag nating kalimutang makipag-usap sa Kanya araw at gabi. Napakahalaga ng panalangin at marami tayong dapat ipanalangin. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa mensahe mo sa amin sa umagang ito. Nawa po ito ay tumimo sa aming puso at ma-apply namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Gabayan mo po kami sa aming mga iniisip at ginagawa. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi ngayong araw na ito sa aming programa. Muli niyo po kami samahan sa araw ng bukas sa ganap na ika-alas 5:30 ng umaga. Malaya po natin i-share ang video na ito upang maging pagpapala rin tayo sa iba. Muli po, ako po si Brother Ray Sosito ng CRC Calamba Daughter Church. Magandang umaga po and God bless us all.